Kamusta mga anime lovers? Ang anime natin ngayon ay may pamagat na So I Can Play Age. At ito na ang last part sa series na ito. Bago magsimula ay mag-like and subscribe ka muna Lodi para mga chup-chup. Sinunog ni Liz Ara ang mga sundalo ng kalaban na humaharang sa kanya habang nagmamadali naman sila Ryosuke at Quayle na puntahan siya para tumulong sa labanan. Pagdating nila ay nakitang natalo na ng mga sundalo ng Reyna ang mga halimaw, habang si Mina naman ay nahuli ulit ng mga sundalo ng kalaban saka dinala siya sa pinuno. Nagtatanong ang pinuno kay Mina kung sa kanya daw ba galing ang malakas na enerhiya kanina pero hindi din alam ng dalaga kung ano ang nangyari sa kanya. Natatakot si Mina sa kalagayan niya nang bigla na naman na maglabas siya ng napakalakas na enerhiya, saka bigla naman na dumating si Liz Ara sa eksena. Nagpalabas ng isang malaking centipede ang pinuno na naging isang malapad na espada. Ginamit ni Liz Ara ang apoy niya, pero hinigop lang ang kapangyarihan niya ng sandata ng pinuno. Napag-alaman na ang taong hinahanap pala ni Liz Ara ay walang iba kundi si Mina, at makikita na sa sobrang lakas ng enerhiyang nagmumula kay Mina ay nagliliwanag talaga ng todo ang tore at ang araw nila. Sinubukang sumugod ni Liz Ara pero nahuli siya ng pinuno, at nang subukan na makipag-partner ng pinuno kay Mina ay sumabog sila dahil sa meron ng naunang kontrata si Mina kay Quayle. Dahil dito ay naisip ng pinuno na kidnapin din si Quayle para masira niya ang kontrata ng dalawa, o di naman kaya wasakin daw ni Liz Ara ang kontrata niya kay Ryosuke para makuha ng pinuno ang legendary sword. Nang makawala si Liz Ara ay agad na sumugod siya, na nasalag din naman ng pinuno, pero gamit ang mata ng espada ay napatalsik niya si Liz Ara. Umatake pa ng napakalakas ang pinuno kaya nabutas ang tore at bagsak din ang Grim Reaper. Nang tatapusin na ng pinuno si Liz Ara ay bigla naman na dumating sila Ryosuke at Quayle, na ikinatuwa din ng kalaban. Walang alinlangan na sumugod si Ryosuke kaya inatake siya kagad ng pinuno, pero napabanda niya ito gamit ang legendary sword. Buong-buo ang loob ni Ryosuke na matatalo niya ang kalaban, saka sumugod na siya, pero hindi magpapatalo ang pinuno. Nagpalabas ng mga bolang enerhiya ang pinuno, at saka tinira nila ng napakatagal at walang tigil ang ating bida. Umupo ang pinuno sa trono niya, pero hinamon siya ulit ni Ryosuke, at saka nagawa ng ating bida na mapaslang ang mga bolang enerhiya ng kalaban, at nang sumugod pa siya ay napakalakas na bigla ni Ryosuke. Sumugod na ang ating bida kaya napa-atras ang kalaban at makikita na nagkalomet ang sword niya. Tumira ng napakalakas si Ryosuke gamit ang legendary sword na hindi kinaya ng pinuno, kaya natusok niya ito na siyang ikinasawi ng kalaban, pero maging ang lagusan sa tore na papunta sa mundo ng mga tao ay nawasak din sa lakas ng kapangyarihan na nagmumula sa legendary sword. Nang magising si Liz Ara ay nakita niyang nasira ang mundo nila dahil sa pangyayari. Nagising si Ryosuke sa kwarto niya kasama ang alaga niyang aso, at saka nalaman na isang linggo na pala siyang natutulog kaya natutuwa ang mga kasama nang magising na siya. Nang maluto na ang pagkain nila ay dinalhan nila Quayle at Liz Ara si Ryosuke ng pagkain habang naka-maid costume kaya natutuwa ang ating bida. Mamaya ay dumating naman si Iria pero nahirapan daw siyang makapunta sa bahay ni Ryosuke dahil sa hindi gumagana ang mga tren at wala pang signal ang mga cellphone. Agad naman nilang pinalabas sa loob ng kwarto ni Ryosuke si Iria dahil sa hindi pa daw sinasabi nila Liz Ara sa ating bida ang kasalukuyang sitwasyon. Nasibak pala si Iria sa trabaho niya dahil sa hindi pagsunod sa utos ng boss niya na traidoring sila Liz Ara. Ayaw nilang malaman ni Ryosuke ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo, kaya naman itinago nila ang TV at lahat ng mga gadgets, at ayaw din nila na palabasin ng bahay ang ating bida, kaya naman nagyaya si Iria na maglaro na lang daw sila ng cards, at kung sino ang matatalo ay kinakailangan maghubad ng isang kasuotan. Nananalo na si Ryosuke sa card game nila kaya naman makikita na puro underwear na lang ang suot ng mga kasama niyang mga chicks sa loob ng kwarto. Mamaya ay nalaman nila na nangdadaya pala ang ating bida kaya nasapok na naman siya. Samantala habang nagpapahinga ang ating bida ay nagpakilala ang isang babae na si Dolnya, at sinasabing 2 linggo na lang daw ang itatagal ng buhay ni Ryosuke. Naniniwala ang ating bida na makakaligtas daw siya sa kamatayan, kaya kinonsensya siya ni Dolnya, dahil si Ryosuke daw ang dahilan ng pagkasira ng balanse sa mundo dahil aksidente niyang nawasak ang lagusan sa tore. Samantala kinakausap ng mga Grim Reaper si Mina tungkol sa kapangyarihan nito, na na-activate kapag iniisip niya si Ryosuke, kaya naman advice nila na sabihin na ni Mina ang nararamdaman sa ating bida para tuluyan ng ma-activate ang kapangyarihan niya. Mamaya pa ay nagpunta si Ryosuke sa mga kasamahan para tanungin sila kung bakit nila nilihim sa ating bida ang katotohanan, at nang dahil dito ay gusto niyang tulungan nila ang mga sundalo sa pakikipaglaban. Sinabi naman ni Dolnya na imposible nang makalaban si Ryosuke dahil sa naubos niya na ang kapangyarihan niya sa nagdaang labanan. Nang dahil dito ay nag-iisip ang ating bida kung ano ang pinakamagandang magagawa niya sa mga oras na nalalabi sa buhay niya, pero gusto pa rin siyang iligtas ni Liz Ara. Dahil kapag nagkatuluyan daw sila Ryosuke at Mina ay maa-activate ang kapangyarihan ni Mina na siyang tutulong sa ating bida para madugtungan ang buhay niya. Kinabukasan ay pinag-date nila sila Ryosuke at Mina, at sinundan pa nila ang dalawa, saka ginamit ang mahika, para siguruhin na magkakamabutihan sila.
Nanood ng sine ang dalawa, pagkatapos ay nag-shopping, saka kumain ng ice cream, at mahahalata naman na nagseselo si Liz Ara, kaya gusto na niyang umuwi, na napansin naman nila Quayle at Iria. Nagsuot pa si Mina ng dress na nakita nila, at paglabas ay nagustuhan ito ni Ryosuke kaya namula ng todo at nahiya ang dalaga. At habang nasa dressing room ay makikita na nag-charge na ng kapangyarihan si Mina dahil sa mga magagandang nangyayari. Binili ni Ryosuke ang damit para kay Mina, at pagkatapos ay pinanood nila ng magkasama ang paglubog ng araw. Mamaya pa ay ipinagtapat na ni Mina ang nararamdaman sa ating bida kasabay ng paglubog ng araw, at mapapansin naman na naglalabas na si Mina ng napakalakas na energy na siyang magliligtas sa buhay ni Ryosuke. Samantala si Liz Ara naman ay malungkot dahil sa may crush din siya kay Ryosuke nang makita niya na malungkot sila Iria at Quayle dahil hindi daw gumana ang plano nila. At dahil pala ito kay Ryosuke, dahil nang magtapat si Mina ng nararamdaman ay binasted niya ang dalaga. Dahil dito ay nagalit si Liz Ara sa ating bida, pero hindi daw kasi kayang magsinungaling ni Ryosuke dahil ang tunay niya daw na mahal ay walang iba kundi si Liz Ara. Pero nagsisinungaling si Liz Ara na hindi niya daw gusto si Ryosuke dahil kailangan ng binata na maging sila ni Mina para madugtungan pa ang buhay ng ating bida, at saka nawalan na siya ng malay. Dahil dito ay nais na nagawin ni Dalnya ang trabaho niya na kunin ang kaluluwa ni Ryosuke pero humihingi pa ng kaunting oras ang mga kaibigan niya, at pipigilan sana siya ni Liz Ara pero gumamit na ng barrier si Dalnya at saka sinimulan ang ritual. Ginamit ni Dalnya ang sandata niya para kunin ang kaluluwa ni Ryosuke pero hindi niya magawa ang misyon dahil sa pinipigilan siya ng legendary sword na nasa katawan pa ng binata, kaya nakiusap si Dalnya na tanggalin daw ni Liz Ara ang legendary sword sa katawan ni Ryosuke. Nakikiusap si Liz Ara na bigyan pa sila ng oras nang biglang gamitan siya ng kapangyarihan ni Dalnya, at nang tutusukan niya ulit si Ryosuke ay inatake siya ni Iria, kaya nakawala si Liz Ara. Sa labas naman ay nagalit si Dalnya kay Iria kaya inatake siya nito at saka inihagis sa pader. Naiinis na si Dalnya sa pagpigil ni Iria sa kanya kaya pinalabas niya ang kapangyarihan niya, at nag-transform na rin si Iria para lumaban. Napatalsik ni Dalnya si Iria dahil sa mas malakas ang energy source ni Dalnya nang biglang nagliwanag ng malakas dahil na-activate na pala ang kapangyarihan ni Mina nang mabasa niya ang email ni Ryosuke sa kanya na late nang dumating. Saka nakatakas sa kanya si Iria. Sa tulong ng kapangyarihan ni Mina ay nagpunta ang kaluluwa ni Liz Ara sa isang dimensyon para sa misyon na kunin ang kaluluwa ni Ryosuke at ibalik sa katawan nito. Dumating si Dalnya at nakita ang katawan ni Liz Ara na walang malay, saka sinabi na kapag matagal na nakahiwalay ang kaluluwa sa katawan ay maaaring hindi na ito makabalik kaya naman nalalagay na rin sa panganib si Liz Ara. Nagising ang kaluluwa ni Ryosuke sa pagkakatulog dahil sa narinig niya ang boses ni Liz Ara nang makita na hinahatak siya papalapit ng dalaga. Pero mamaya ay pareho naman sila na nahulog. Pinapauwi na ni Ryosuke si Liz Ara dahil baka madamay pa siya sa pagkasawi ng binata, pero habang nakasabit sila ay ipinagtapat na rin ni Liz Ara ang nararamdaman sa ating bida, at saka nag-kiss. Saka sinabi pa ni Liz Ara na may iba pa daw siyang ipapakita bukod sa kulay pula na palayan. Nagising na si Liz Ara, saka nakabalik na rin ang kaluluwa ni Ryosuke, saka ikinagulat nila ng mag-produce ng energy na katulad ng kay Mina ang ating bida. Nang dahil sa nasaksihan ni Dalnya ay iminungkahi niya sa Merlo Life Insurance Company na kailangan daw nila na suportahan ng mga tao para maka-harvest sila ng mas maraming energy, dahil nalaman niya na kapag masaya daw ang isang tao ay mas marami itong napoproduce na enerhiya kagaya ng nangyari kay Ryosuke. At nang dahil dito ay nagkaroon na ng personal na relasyon ng mundong Dreamworld sa mga tao. Samantala pinipilit naman ni Ryosuke si Liz Ara na maligo daw sila ng sabay, pero ayaw ni Liz Ara, kaya nagbitaw ng motivational speech si Ryosuke na sinang-ayunan naman ni Liz Ara, pero ang unang akbang daw para makamit ito ay ang pagkakaroon ng maraming mga baby. Nabuksan na ni Ryosuke ang pintuan kaya pinasabog siya ni Liz Ara. Nang makita ito ni Mina ay naisip niya na siya na lang daw sana, na narinig naman ni Quayle, pero dumating din si Iria na nais din aswangin si Ryosuke kaya pag-aagawan na naman nila ang ating bida. At dito na nga nagtatapos ang anime na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang buong series mga Lodi at mag-like and subscribe na rin kayo. At pakiabangan na rin po ang ating mga susunod pang mga series. I love you all, Mama Chup Chup.